Milyon-milyong dolyar na halaga ng mga investment na maaaring magbigay ng mas maraming trabaho ang iuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatapos ng kanyang official visit sa Canada. At mula sa Vancouver, Canada, nakatutok live ang aking partner, si Ivan Marina. Partner, anong latest? Magandang Sabado ng hapon dyan, partner. Sabado ng madaling araw dito sa mga oras na ito. Tulad na nabanggit mo, abot sa bilyong dolyar na investment commitment ang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na resulta ng kanyang mga pulong sa mga negosyante dito sa Canada. Dumalo din siya sa pagtitipon ng Filipino community at tulad kahapon, sinundan ng kilos protesta ang Pangulo hanggang dito sa Canada. Ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. May 1 milyong Pilipino sa buong Canada at ngayong araw tinipon ng ilan sa kanila sa Vancouver para makasalamuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga Pinoy abroad hindi lang sa ekonomiya, kundi maging sa paglikha ng magandang reputasyon para sa Pilipinas sa buong mundo. Ibinalita ng Pangulo ang resulta ng kanyang mga pulong kasama ang mga negosyante at mamumuhunan sa larangan ng mining, energy, critical minerals at information technology. I am pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals, IT, BPM, business processing, and other emerging industries. Mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. Ang Canadian gold at copper producer na Oceana Gold halimbawa, maglalaan ng $1.9 billion para sa expansion ng kanilang mining operation sa Nueva Vizcaya. Pinag-aaralan din ng kumpanya na palawigin ang kanilang operasyon hanggang 2037. Nakausap din ng Pangulo ang mga executive ng B2 Gold Corporation at tinalakay ang planong $14 million sa pamumuhunan para sa expansion ng solar plant ng Masbate Gold Project. Ang proyektong ito, nagbayad daw ng 10 billion pesos sa buwis sa national at local government nitong 2025, pinakamalaki sa buong Bicol region. Hanggang sa Canada, sinundan ng mga kilos protesta ang Pangulo. Tulad kahapon kung kailan nawagan ng mga rallyista ng pananagutan mula sa mga tiwali. Pero paglilinaw ng palasyo, hindi magpapasindak ang gobyerno sa kahit anong protesta. Sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaaring sangkot sa mga anomalya. Huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat mapanagot. Sa isang punto, humingi pa ng tulong si Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver Police matapos umanong sundan at kuyugin ng mga rallyista. Gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. Sabi niya na, sumigaw na siya, "You ask your president to resign." So, kinuyog na kami. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pia, huling araw na ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Canada pero ngayong umaga ay nakatakda siyang humarap sa Malacanang Press Corps kung saan matatanong natin siya sa ilang mga mahalagang issue. At ang scheduled na pagbalik Pilipinas ng Pangulo, araw ng Linggo, hapon, araw ng Linggo. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, partner. Si Ivan Mayrina po live mula sa Canada.